Magandang araw sa ating lahat po. Ito po si Nico Fabian. Nandito na naman sa programa natin Nick Talk, The Real Talk with Nico. 5 araw na lang, Pasko na. Kumusta tayong lahat? Ang mga Filipinos dito sa Malaysia, would like to say salamat pagi to all of you. And especially ang mga Filipinos dito po sa Sabah. And very specific dito sa Kota Kinabalu dahil nandito tayo sa Kota Kinabalu. Kumusta kayo? And hope everything is running smoothly sa buhay natin. As what I said, it's a matter of another 4 or 5 days na lang po, no? Today is December 20 and ang Pasko natin 25 natin po, no? It falls on December 25 and the year is 25, kaya nga po 25 celebration tayo, no? So ready na ba tayo sa Pasko natin? Mayroon na ba tayong mga sabihin natin spirit of Christmas dyan sa Pilipinas? Dito sa Malaysia, dito po sa Sabah, you can already see, no? Na you go to sa mga malls po, mayroon na mga Christmas decor. And nag-umpisa na po ang mga Christmas party ng mga Filipinos dito, although in a small scale, but maskin paano po, mga overseas Filipino workers dito po, we are trying to make it, to make sure that we will celebrate ang Pasko natin, ang Christmas natin, just like yan po sa Pilipinas. Although in the absence of our loved ones kasi malayo tayo sa kanila. But siguro, ang mga remittances natin na nagpadala na ba tayo sa mga loved ones natin dyan po sa Pilipinas? Sige lang, maganda ang exchange rate natin, no? But para sa mga Filipinos, dyan po sa bayan natin, sa Pilipinas po, medyo mahirap po ang exchange rate kung sa US against or peso against sa US po, malapit na tayo mag 60 pesos bawat isang US dollar po, no? Pero sa mga overseas Filipino workers, maganda yan po. Menos ang ang budget namin para sa mga loved ones namin sa Pilipinas. And whether you like it or not, ang mga remittances ng mga overseas Filipino workers, no? Malaking tulong talaga yon sa ekonomiya ng Pilipinas natin po. And sana lang po ang mga pera, mga remittances, mga taxes that we are paying, hindi na po pumunta sa mga magnanakaw dyan sa Pilipinas po. Malapit na ang Pasko. So far, isa pa lang po ang nakulong. Nakulong po ang administrasyon ni BBM or President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. And I'm referring to no other than ang contractor si Ma'am Sara Diskaya po. Lumabas na ang warrant of arrest and ngayon nasa kustodiya na siya po ng mga authorities concerned. And sabi ni Marcos or ni BBM, mayroon pa po in this coming few weeks or a few days po na mayroon pa po. But what we Filipinos, we want to see po, although masaya na kami na konti na mayroon na isa, ehemplo na yan po, at this, mayroon isa po. But what we want to see is, yun mga malaking isda. Ibig sabihin, yun mga mastermind po. Sino-sino ba yung mga mastermind? No? Saldico. No? Alam na natin po kung sino pa po. Hindi pwede si Saldico lang at saka si former speaker ng House of Representatives, si Representative Martin Romualdez. Mayroon pa yun po, mas mataas sa kanila po. And mga iba pang mga, totoo ba yun? Mga cabinet secretaries involved? Totoo ba yun ang mga USEC, no? Mga USEC po, undersecretary and assistant secretary po, involved? Totoo ba yun na ang some senators are involved? Totoo ba yun that ang some congressmen are involved? Totoo ba yun na, which is totoo talaga, ang Department of Public Works and Highways, mga engineers, nandyan talaga sila po sa anomalya po itong flood control projects amounting to trillions of taxpayers' money. And dahil dyan po, galit na galit tayo po, no? Ang mga Filipinos po kasi nahihirapan talaga ang mga ordinaryong Filipino. Sana lang po. The more you delay it, the more we Filipinos will suffer. Sana po mag-isip talaga ng mabuti ang gobyerno natin and although they will speed it up, but make sure na talaga, tied ang kaso sa mga tao na ito po involved sa anomalya. Dahil we don't want to see
Dahil they speed up, nag-rush sila po, and then pagdating sa bandang huli, ang kaso will be dropped sa korte dahil of technical matters, no? So sana wag yung mangyari, no? Sana wag yung mangyari. So let's see what will happen. So today we are going to discuss ito pa rin po, no? Marami pa mga tao po medyo duda, no? A lot of versions po about the death of former Undersecretary ng Department of Public Works and Highways, si Maria Catalina or Cathy Cabral. No? Kahapon niya po, malaking news yun po sa Pilipinas na nahulog daw siya po sa Quezon Highway dyan po sa Benguet. No? So, ang daming mga haka-haka. We mourn. Ako din po, I want to extend my sincere condolences to the husband, to the children of the late Cathy Cabral. No? Sayang po kasi Pasko na po. In just a matter of few more days, Pasko na. Sana they could have enjoyed ang Pasko together as a family po. But this is what happened. No? Nawala siya po. The thing that we are only trying to, or we want to know is, kagaya kami dito po sa Malaysia, no? Sa Sabah, we want to know na aksidente ba yan? Namatay si Cathy? Suicide ba yan? Or murder ba yan? Tatlo lang yan po. Tatlo lang yan po, no? Tatlo lang yan po. So, ang gobyerno natin, ang mga local authorities natin dyan po sa Pilipinas, no, for the information of our followers dito po sa Sabah, dito sa Malaysia, as well as sa mga overseas Filipino workers natin, kung nasan man kayo po and you're watching itong programa, ganito, that's how we feel. We want to know kung aksidente, totoo ba nahulog siya po? Is there any possibility na, I'm sorry to say this, sana hindi totoo, suicide yon po, or mayroon nagpatay sa kanya po, murder. Why aksidente? Because ang report natin po, we heard ang mga report ng local authorities natin dyan po sa Pilipinas, who is investigating the case, still ongoing investigation, ang initial report na hulog siya po, no? 20 to 30 meters down po. Diyan po sa Quezon Highway. Nagkupo siya doon and then nalaman na lang tayo po nagiging missing siya and ang report po her body was found doon na po sa baba. No? Sa may river diyan po, no? Nahulog siya. Ang height is the mga 20 to 30 meters high. And bakit suicide? Posible siguro po. Baka after facing all this problem sa ongoing investigation and involved talaga siya po, whether we like it or not. No? She has something to do with the flood control anomalous projects, no? Diyan po sa Pilipinas. Baka out of desperation, frustrated na siya po, what she did was she took her own life. And nangyari na yan po sa Pilipinas po. No? I think isang general dyan po sa Pilipinas a few years ago, namatay din siya po dahil nahiya siya po what somebody was accusing him for wrongdoing. And because of that po, she took his own life. Nangyari yan po. Sa ibang nasyon, sa Japan, we always hear nag-suicide na po, no? Ang mga tao dahil sa kakahiya nila o nahiya sila po ang walang trust na sa kanila ang publiko. Now, sana lang hindi yan totoo po, no? But there is a possibility. The other thing is that, posible ba? Baka, although nobody saw, baka somebody push her, no? So, kung somebody push her, we don't know who did that, no? Who push her. So, the mere act that somebody push her po, para mahulog siya sa cliff, andun, namatay siya po,
it is murder. It is murder po. Whether we like it or not po. So, tatlong anggulo lang yan po. Sa inyo po, what do you think? No? What do you think? Kami din po dito sa mga Filipinos dito sa Sabah po, we are blurred. We are facing a blank wall. We don't know really the truth. We are now waiting for the official statement coming from the NBI ba yun po, sa police ba yun po, or anybody, local authorities who will confirm na ganito talaga nangyari. But unfortunately, alam natin masakit yan po para kay Mr. Cesar Cabral, ang husband ni Madam Cathy, kasi nawala ang misis niya po. Masakit din yan po para sa mga anak nila. No? That we mourn for the death also of Madam Cathy. No? But 100% po, no? The way we look at it, whether she like it or not po, hindi lang tayo, hindi lang mga ordinaryong Filipino dito sa Sabah po. The way we look at it po, sino ang mga politicians, authorities concerned natin po, who is doing the investigation of the flood control projects, they know na maraming alam si the late Cathy Cabral when it comes to the flood control projects po. Dahil siya yun po ang in charge sa isang departamento dyan po sa Department of Public Works and Highways, yun, ano ba yun, planning services. So, lahat sa kanya po. And she knows kung sino-sino yung mga tao. In fact, may mga news na nawala ang laptop niya, no? And other very important informations or data po. That's why the ongoing pa rin po ang ICI, ang mga investigation tungkol ito sa flood control projects. No? Alright. So, mayroon tayong dito mga video clips that I'm going to share with you po. But first thing first, I would like to share with you ang latest report that we gather from the national or Manila media po, national media diyan po sa Pilipinas, tungkol sa insidente ba yun po, aksidente ba yun po, or case ba yun po ni Cathy Cabral. Nandito po ang report ng GMA, GMA News. Nandito po, let's watch and listen to this report. Alright? Nandito po. Let's watch and listen to this report. Aksidente ang pagkakahulog ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral sa bangin sa Tuba, Benguet. Ito ang paniniwala ng kanyang pamilya, kaya hindi na nila nais pang ipa-autopsy ang bangkay nito. Nagkainitan sa punerarya sa Baguio City kung nasaan ang labi ni resigned Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral. Halos magmakaawa na kasi ang asawa ni Cabral na maiuwi na nila sa Metro Manila ang bangkay nito. Kami na yung anak ko tsaka yung ako na mismo nagsasabi na asawa ko yan. Nanay nila yan. Ba't ano pa gusto nila i-prove? Maghanap siya ng tao? Ang hiling ng pamilya ni Cabral, mapabilis na ang proseso ng pag-uwi sa labi. Hindi pa rin daw kasi napipirmahan ang death certificate nito. Pero sa sulat ng Justice Department sa NBI ngayong araw, iniutos nitong i-autopsy si Cabral sa lalong madaling panahon dahil sa mga anilay kaduda-dudang pangyayari kaugnay ng pagkamatay niya. Giit ng asawa ni Cabral, hindi nila bibigyan ng basbas na ma-autopsy ito. Siguro, karapatan na namin na nagbigay na kami ng waiver. Nagdudusa na kami tapos ito ang naramdaman mo, pahirapan ka pa. Kilala na anak ko kaya nagbigay kami ng waiver. Ano pa gusto nilang punto? Na para patunayan. Ayun lang gusto namin. Magpapasko. Masamahan na namin yung sabi mga kasama ko na asawa ko yung Pasko. Pinag-aaralan na ng Philippine National Police ang mga susunod nilang hakbang matapos makakuha rin ng direktibang i-autopsy ang bangkay mula naman sa Department of the Interior and Local Government o DILG. Iniutos din itong i-DNA test ang bangkay. Dito po pinag-aaralan natin mga legal officers kung ano po ang magiging magandang gawin ng Philippine National Police para masiguro natin na yung misis ay namatay totoong katawan po ng misis na sila tulusik. Pumanaw ang dating Undersecretary matapos umanong mahulog sa bangin sa Tuba, Benguet. Naniniwala ang pamilya niyang aksidente lamang ito at walang foul play. Nagpunta siya dito para
nang magkausap pa kami nung ano eh. Before that day eh. Then sabi ko pa sa kanya, ba't hindi ka umatin nung ICI meeting? Pero ang sabi ng tauhan ng CIDG sa kanya, hindi pa nila ma-rule out ang anggulo na may foul play. Itinanggi rin niya na naisauli sa kanila ang cellphone at iba pang gamit ni Cabral. Alright, yun po, narinig natin ang report ng GMA po regarding the incident of death of Kathy Cabral po. So, klaro-klaro po, ngayon ang pamilya ni ang husband and ang mga anak ni Kathy, si Cesar Cabral, sabi niya po, walang foul play. But normal lang yan po. Normal lang yan po. Kung may insidente, kagaya ganitong klaseng insidente po, no? Because ang biktima dyan po is a public servant, no? A public servant on still active sa gobyerno, no? Although nag-resign siya just recently, but involved siya po ito sa investigation po, no? So, it is the right of the public to know. We want to know what really happened. And during police investigation or NBI investigation po, no? Normally, ang crime scene will be cordon. Cordon yan po with police yellow tape yun po, no? Nobody can come in. Masking kamag-anak ka o ano, hindi pwede po. Nobody can touch ang mga items doon po. Dapat preserve yun, mga whatever mayroon yan po to facilitate ang investigation. They want to know, the local authorities, they want to know kung ano talaga nangyari. No? Ano talaga nangyari. Kaya nga, sabi ang police na we need to do the autopsy. Kung ano lang ito, mga kababayan, no? Kung natural death lang yan po, kagaya cancer, namatay ang tao po, cancer, no? Maskin sa public place pa siya namatay, pero nag-heart attack mo or alam natin na may sakit siya, so, hindi na kailangan mag-autopsy pa po, no? That's how I look at it. Pero this one is, ano po, she is a public servant, no? For 40 years, nasa gobyerno siya po, and she's holding a very high position, and worst thing po is she's involved sa kontrobersya, no? Itong flood control project investigation. So, we want to know really kung or ang authorities as well, mga Filipinos, we really want to know kung ano talaga ang dahilan bakit namatay siya po. So, ganon yan po, no? Autopsy and at the same time, DNA test. DNA test po. So, masking sino ka man, husband ka or kamag-anak ka or anak ka ng biktima po, no? May right ang authorities to conduct ang autopsy or to conduct a DNA test. Diyan po sa Constitution natin po. Sa police procedures. Ganon yan talaga po, whether you like it or not. No? Pero sabi naman si Sir Cesar, kami na nag-identify, kami mismo alam kung sino yung tao, asawa ko yon, ama ng mga anak ko yon, no? Bakit pa mag-DNA test? Bakit pa patay na ang tao po? Why you have to do autopsy? Kawawa naman yan na patay. We want to get the body of my wife, sabi ni Cesar, but nag-hold pa ang authorities concerned, mga police po. But that is procedure. Police procedure po. You cannot do anything po. No? Mayroon din mga red flag sa mga social media versions po. Nakita natin po may mga red flags, but let us leave it to the authorities concerned to find out kung red flag ba yon o hindi. But later on, I'll be talking about red flag a little bit. No? So, ganun yan po nangyari. Ganun yan po nangyari. Nagulo-gulo sila po dyan sa funeral home dyan po sa Benguet, no? Yesterday, dahil the police authorities did not allow ang si Sir Cesar to get ang cadaver ng misis niya po and bring it back home sa Manila. Dahil may police procedures pa po sa investigation.
Sana lang po you will understand. Tayo din po, we will understand na mayroon yun po. Kung ordinaryong tao siya, namatay lang siya po, natural death, hindi na kailangan. But ito po, ibang case ito po. No? Iba ang kaso ni Kathy. I'm not saying she's guilty or what, but mabuti din yan po, malalaman lahat ang mga tao po na ano ba, aksidente ba yan? Suicide ba yan? Or murder? As what I said, kung aksidente, nahulog siya po. No? She was sitting down there and nahulog siya, naslip siya, and then nahulog siya po. Aksidente yan po. But it has to be proven na aksidente. Second is, dahil may dahilan din po to think na depressed siya po, no? Nahiya siya or whatever, worried siya po, because the reason why she went there is to release stress. So, there is a possibility na she decided to end her life. Siguro, she jumped. Posible yan po. I'm not saying yun ang nangyari. I'm not saying na yun talaga nangyari, nag-suicide siya po. No? And the third possibility is that since nobody saw, but there is a hakaka din or possibility po, sabi ng mga police, baka may somebody who push her po. Remember, previously, si Kathy was saying that mayroon siyang autophobia. No? It means takot siya sa height. So, bakit siya nandoon? Kung takot siya sa height. No? Bakit siya nandoon? Because yun din po ang mga proyekto ng gobyerno po na mga road netting ba yun? Sabi nila po, no? That falls under the Department of Public Works and Highways. Siguro, she just want to sit down there and see and think what really happened, no? Malamig ang atmosphere doon. But sabi ng mga ibang tao, of all the places, bakit doon? Marami pang mas magandang lugar for you to sit down and release your stress. Bakit dyan talaga po? No? Bakit dyan talaga? So, let me share with you ang GMA nag-interview din po, no? Kay Sir Cesar regarding ang insidente. Nandito. But before I give you the interview, let me show you first na kung nasaan talaga yun po ang lugar na nag-upo si the late Kathy Cabral. Nandito po. Let's watch and listen. Ito na po ang lugar. See, nandito po. Dyan siya, at the bottom, her body was found. No? Dito sa itaas po, dito po nag-upo siya. And posible, either she jump, somebody push her, or aksidente po, nahulog siya. So yun po ang area when Madam Kathy was last seen. Nagdala sa kanya po ang driver niya po, which she requested na pumunta dyan po for the second time, and then we were alone, balik na lang po after an hour or two. Yan po. That is the Canon Highway. Papunta sa Benguet, papunta sa Baguio. Ngayon nakita ninyo po, no? Ang crime scene talaga po. So, yon. Yan po. So, what I'm going to share with you now is ang GMA interview sa husband ni sino ito? Husband ni Kathy. No? Husband ni Kathy. And nandito po. Let's, saan yun? Sandali po. Hanap tayo. 139. Nandito po ang interview. Yung nag-declare po na patay. Oo. Sa pinaka-DNA test din daw po. Oh, sabi ko, paano mo yan? Mag-swab ka lang, makakaman mo DNA na di ba? Paano napatayang proseso, pinapahirap. Kami na yung anak ko,
tsaka yung ako na mismo ang sasabi na asawa ko yan. Nanay niya na yan. Ba't ano pa gusto nila i-prove? Maghanap sila ng tao? Yun ang magiging reaction ko dahil kung ikaw man, gusto mo ba nakita mo yung magulang mo o yung anak, sama mo sa bahay na asawa mo na nakita mo na nagkadisgrasya tapos gusto mo pabuksan mo pa yung ano? Kailangan siguro mag-umusga. So sir, para sa inyo, hindi po tumalang ng pusa yung accidental. Siguro sa yun. Kasi sa akin, magkausap pa kami nung ano eh. Before that day eh. Ano po yung napag-usapan mo sir? Nagkuhan naman yan, sabi ko, mag-anuan ka muna kasi sakit. Sabi ko pa sana, ba't hindi ka umatin nung ICI meeting, nung hearing, nung 15. Oh. Then sinabi ko sa kanya, sabi ko, o sige, sabi ko, sabi mo yung lawyer mo, mag-usap kayo. Kaya tayo, hindi tayo nagpapakailaman ng sa trabaho yan eh. Hindi na nakikialam ng trabaho eh. Sir, nasaan yung cellphone at mga gadget? Ano? Ako hindi pala nakikita. Simula dumating ako dito. Kasi kaso ko siya. So yung gamit, wala ako nakitang gamit. Sabi po kasi sinuli sa inyo. Wala siya. So ako dumating ako dito alas 2. Sabi nila sinuli. So wala pa ako nakita. Kinausap ko anak ko, wala silang gamit na ano. Kasi kasi kung wala yung gamit, siyempre wala kasi namin tao. Ikaw, gobyerno na nagtrabaho na tamang service lang sa gobyerno po ng 2 years. Tapos yung dami yan. Pero napag-usapan niyo yung mga Oo. Gusto kami, pero sabi ko ay, kami, parang sa death certificate. yung nag-declare po na patay. Oo. Sir, pinapa-DNA test din daw po. Sabi ko, paano mag-swab ka lang, makakaramang mag-DNA na ano, hindi ba? Parang napadaming proseso, pinapahirap. Eh kami na yung anak ko, tsaka yung ako na mismo ang sasabi na asawa ko yan. Nanay niya na yan. Ba't saan pa gusto nila i-prove? Okay, yan po, narinig natin ang statement, interview kay ang husband ni Kathy Cabral, si Mr. Cesar, no? Yes po, we mourn ang death ni Madam Kathy, ang wife mo po, but mayroon tayong police procedure po, proseso po, no? Kailangan po i-investigate talaga po. Kailangan ang autopsy po, which sabi ni Sir Cesar, na-identify na sila mismo kasi alam na nila kung sino yung tao. Asawa niya yon, nanay ng mga anak niya yun po. So, bakit daw kailangan pa ng DNA test? DNA test po, no? Bakit hindi magbigay na lang sa amin ng cadaver, then we will bring it there, sa bahay nila sa Manila. Na may proseso tayo po, no? We have to follow ang police investigation procedures. Kailangan yan po, dapat. Autopsy at saka ang DNA. Later on, I will share with you another a video clip wherein ang DILG Secretary si Jovic Remulla was explaining kung bakit kailangan yan po. And mayroon din mga tao sa social media I saw, no? I'm not insinuating anything, no? But mayroon din sila, they're questioning, or they are asking, not questioning, but they just want to know na bakit madali magsabi daw si Sir Cesar na walang foul play, no? Aksidente yan. Hindi niya ba gusto na malaman kung aksidente talaga o hindi? Bakit ganon na lang agad-agad sabi, walang foul play, aksidente yan, give me the body, ang cadaver, uwi na kami. Siguro, dahil, ano pa siya po, no? Depression of what happened ang wife niya, siguro, gano'n ang nagsalita siya po. But, you cannot blame also kung may mga tao will be questioning po, no? Sabi nila, this is one red flag. The other red flag, ang mga tao sa social media were saying, I was reading mga comments nila po, sabi nila, sabi ang police, no? Sabi ang police, at saka ang DILG na
nakuha na nila ang mga gadget, ang handphone ni Cathy. But based on the interview kay Sir Cesar, sabi niya po they did not receive any handphone or whatever things na recover, nakuha dyan po sa scene na yon po, and it was given to the family. Wala daw po such thing. So, sino ang sinasabi ng totoo? Hindi. We don't know po. We are not saying that somebody is trying to cover up. But yon po ang observation ng mga very concerned kababayan natin, no? Tungkol sa kaso na ito po. So, let's allow itong investigation po. Because kami din po dito sa Malaysia or sa Sabah, we also want to know ano talaga nangyari po. Because we are talking about buhay ito po ng tao, no? Hindi lang siya ordinaryong tao po. Remember, she is one person na mayroon 3 master degree and 3 PhD. And she served sa gobyerno po for 40 years. And she's holding a very high position po, na? A very high position po dyan po sa Department of Public Works and Highways. And a lot of people, ang mga investigators, believe that she knows a lot of things tungkol sa investigation ng flood control projects, anomalous deals. So, kailangan talaga investigate talaga ang death ni Madam Cathy Cabral. Yun po, no? That is what is happening ngayon po. And let's see po kung what will happen. And the next video clip that I'm going to share with you po is briefly lang ito. Nang-interview din po ang mga local barangay officials dyan po sa scene, dyan po sa Benguet. And this is what ang barangay captain stated. Nandito po. Let's watch and listen to this. Maiksi lang ito, but let's watch and listen to this po. Hindi kasi binalot nila for safety naman. I-transfer sa... Hold on. Okay, namali tayo. Okay. Barangay captain ito po. I didn't manage to get his name, but anyway, sige lang. Hold on, Binalot nila for safety naman. I-transfer sa... sa bag. Sa bag. Pero sa anong sabi, may mga raw sa... May pinagina sa akin ng Soko na pinirmahan ko. Pinirmahan namin ng mga barangay kagawad na ang tama niya na nakita nila is putol yung paa, putol yung lips niya, at may tama sa ulo. Kasi yun yan, baka tumalog daw na padiretso na gano'n. Okay. Ano ulit yung user? Hindi kasi binalot nila for safety naman. I-transfer sa sa bag. Sa bag. Pero sa anong sabi, may mga raw sa... May pinagina sa akin ng Soko na pinirmahan ko. Pinirmahan namin ng mga barangay kagawad na ang tama niya na nakita nila is putol yung paa, putol yung lips niya, at may tama sa ulo. Kasi yun yan, baka tumalon daw na padiretso na gano'n. Okay. Alright, yan po ang official statement when ang mga media nag-interview sa opisyalis ng barangay dyan po sa Benguet o dyan po mismo sa Tuba, barangay Tuba, Cannon Road, malapit lang yan po dyan, no? Alright, sabi niya, nag-sign siya ng document, no? Na from Soko, no? Confirming na may injury sa paa, sa likod ba yun? At saka sa ulo. So the more, we should know kung ano talaga yon nangyari po. Kailangan talaga po, whether we like it or not. Kailangan nyo po. Okay? So the next video clip I'm going to share with you po, pasensya lang po, medyo mahaba tayo ng konti, is ang statement ngayon galing kay DILG Secretary si Jovic Remulla. Let's watch and listen to this.
National Bureau of Investigation. Authorities have ordered an autopsy and DNA testing to establish the cause and manner of death and to confirm identity despite the family's positive identification. Remulla says investigators want to eliminate all possibilities, including what he describes as potential budol or deception scenarios. Initial reports indicate no foul play, but Remulla stresses that findings are preliminary. Remulla says Cabral was last seen asking her driver to drop her off along Cannon Road to inspect something, a routine move according to the driver. She was later found at the bottom of a ravine around 8 p.m. on Thursday. He says there were no CCTV cameras in the area, which is prone to landslides. According to Remulla, the driver and others who were with Cabral before her death are being treated persons of interest pending completion of the autopsy and witness interviews. A full report is expected within 24 hours after all procedures are completed. He says there were no reported threats against Cabral before her death and no indications she was suicidal. Although he acknowledges stress linked to the ongoing corruption probe could not be ruled out. Remulla says Cabral's death will not halt the investigation. The Ombudsman and the DOJ are actively pursuing all leads and all players in this flood corruption scandal. So far, she has been tagged as one of the suspects. Dito, was one of the masterminds in the flood control scandal. As USEC for planning, siya nagsasabi kasi kung ano ang kailangan gawin. Siya nag-a-approve. So, siya ang naglagay kung saan pwede maglagay ang pera. Siya nagsasabi kung sino ang approved projects. So, kasama siya na USEC Bernardo sa nag-a-approve ng lahat niya. Tuloy pa rin yan. May money trail at evidence trail pa rin nahabulin eh. Titignan pa rin yung assets niya kung nagmamatch yung assets sa income. Titignan yung cash flow. Titignan ang link kung saan dumaan ang pera, kung magkano dumaan sa kanya. At doon ang magiging subject ng civil forfeiture ng gobyerno sa kanya. Philippine National Police Acting Chief Jose Melencio Nartatas Jr. says investigators are working to recover all pieces of evidence, including Cabral's cell phone, to dispel speculation of her cover-up. Nartatas says police officers involved would be reminded of proper procedures, including securing vehicles and items found at or near a crime scene. Alright, yun po, narinig natin na kay Secretary ng DILG, si John Vic Remulla, no? And he was saying something about ito din na kaso ng flood control projects. And sabi niya she's one of the mastermind po, no? And she knows, ang victima knows a lot of things when it comes to the anomalous deals ng flood control projects as well as itong national budget natin 2025 and 2026. So yun ang latest natin na tungkol sa insidente. Again, we are not insinuating anything po. Ang Nick Talk, The Real Talk with Nico, we are not insinuating anything. But may based on ang mga reaction na coming from the Filipinos dito po sa Malaysia as well as sa mga ibang Filipinos po sa ibang parte ng mundo, including ang mga Filipinos dyan po sa Pilipinas, nakita natin sa social media, and of course ang local authorities natin investigating itong case ni Cathy Cabral. They don't sabihin natin put out the possibility, no, na either aksidente ito, ang death ni Cathy Cabral, either suicide ba, posible ba o hindi, or murder po. So tatlo lang yun po, no? Tatlo lang yun po. And may mga red flags, some observers, ang mga public concern po, they mention sa social media po, but the authorities concerned are also looking into the possibilities po. Ito mga red flag, kagaya itong cellphone, no? Nagsabi ang police, they returned it back to the family members ni Cathy, but apparently sabi naman ni ang husband, si Cesar, na they did not receive any gadget coming from the police. So kailangan po, no? It has to be made clear to the public and to the family concerned, no? Sa mourning family ni Cathy Cabral.
So siguro hanggang dito na lang. Maraming salamat po for making me again a part of your day today. Today is Saturday. Malapit na ang Pasko. Another 5 more days. Pasko na tayo po. Ingat tayo sa driving natin. Kung may mga problema tayo, may stress tayo po, relax lang tayo po, and make sure as we close the year 2025 po, may mga belief ang mga Filipinos, we have to be very careful po, no? Kasi we are ending the year already, and we are waiting for the start of a brand new year, 2026. Kung sa Chinese pa yan po, ang 2026 po is the year of the horse. Sana lang po maganda ang 2026 para sa mga Filipinos, para sa bayan natin po. Again, on myself and also my family, together with the Filipinos dito po sa Malaysia, particularly dito po sa Sabah, we would like to extend our sincere condolences to the immediate family of Kathy Cabral. So with this, Malaysia, Sabah, the Philippines, God bless us all. I'll see you in my next episode. Bye. Ingat kayo po. And remember to follow ang Nick Talk, the Real Talk with Nico, so that you will be able to get the latest updates regarding ang mga issues dyan po sa Pilipinas. I love you all. Bye and Godspeed.